Pag ganyan na sign natin, less than or greater than, ang gagamitin natin ay solid line. Diba? Like for example, yun sa ano natin, sa ating example number 1, solid line. Pag ganyan naman ang sign, less than or greater than, or even equal, yung tatlo, ay sorry, sorry. Should be yung equal, no, equal natin, pag equal naman, solid din yun. No? Solid din yung equal. Pero pag yung less than or greater than lang, ang ano natin, ang ating sign, dash line. No? Dash line. Tatandaan niya na itong nasa taas na to. Okay, meron pa palang magjo-join. Sige, okay lang. Sino to? Taga-bash. Ba? Meron naligaw ata na ano May parang pumapasok na ano, hindi nyo kaklase. Hindi natin na-accept yun. Mayroon ba kayo napansin na dyan, hindi nyo kaklase? Wala, no? O, yan. Yung pumapasok, ang haba nung ano niya nung kanyang pangalan. Taga-bash ng ano ba yun? Mga taga-dabsu, ganyan. Hindi, totoo, meron pumapasok na ganun. Okay, wag natin papasukin yan. Mamatay siya sa ano, siya sa labas. Okay, so yan ano, less than dash line, no? Nakita niyo yung red dash line. At paano yung shading natin? Paano yung shading natin? Since less than ang shading natin, isabihin all the all areas under the line, no? Tatandaan niyo 'yan, ha. So i-shade natin lahat 'yan. All the area, this area under the line, under 3. Ba't hindi kasama yung 3? Kasi hindi naman siya less than or equal. Kaya dash line lang 'yan, no? Ibig sabihin, the area below 3. Y is equal to 3, the area below that. 'Yun yung ibig sabihin nun. Okay? So, bigay pa tayo ng example. Maraming example 'yan eh. Di ba? Let's say, for example, habaan natin yung ating equation, 3. We have graph. Graph pa rin. No, graph. Graph pa rin tayo niyan. 2x minus y is greater than 6. Okay. So, pag ganyan na yung ating equation, the best technique to graph this one is to convert this one into slope intercept form. Ano ba yung slope intercept form? Y is equals to mx plus b, where m is slope, di ba? Rise over run. And yung b is yung y intercept. Naalala niyo yan eh. sa pre-cal at sa statistics, meron tayo niyan. So, i-convert daw natin itong original into this one. Okay, so, gagawin na natin. So, yung y remains to the left, di ba? Nasa left yung y eh. Equals, kasi negative siya, yung y, so, nag-stay lang siya dyan. So, greater than, yung 2x to the other side, magiging negative 2x, di ba? Negative 2x, yan. And then yung 6, positive 6 pa rin. Okay, mapapansin nyo, to take note ha, mapapansin nyo yung y is in the negative sign. Ito yung y, negative sign. Eh, kailangan natin, ganito yung itsura niya. Positive yung y dapat. So, we are going to change this to positive. Pag change natin yung y into positive, mag-flip yung sign. Class, mag-flip. Ibig sabihin, mag-change sign siya pa kabila. Yun. And then, when we change y, mag-change din yung sign nung nasa kanan. So, yung negative 2x magiging positive 2x. Yung 6 magiging negative 6. And then, that's the time na we can graph the equation. Yan. So, convert yung less than ito equal para mag-graph natin. Okay, so mag-graph na tayo. Dito tayo sa parang malaki espasyo natin. Yan, pasensyahan nyo na yung drawing ko.
Okay, we can graph by this method, pwedeng ganito, class. 'Di ba sabi natin yung 2, kasi in reality, yung 2 niyan, merong 1 na denominator, 'di ba? Merong imaginary 1 dito sa baba. Ang sabi natin, itong 2 na to, yung coefficient 2 is the slope. Itong negative 6 is the y-intercept. Pwede rin i-graph na ganito sa ganitong method. So, sabi natin, this is y, this is x. So, we have, bilang tayo ng, yung y-intercept niya is negative 6. So, dito yon 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, this is negative 6. Dito yung unang point. Yung kabilang point, sabi natin, this is rise over run. No? May imaginary 1 dito eh. May imaginary 1. So, magra-rise tayo ng dalawa. Since positive siya, 2 units up. And then, yung denominator, yun yung run. 1 tayo ng pakanan kasi positive yung 1. Okay, gaganon tayo. Yan. Okay. And then, sabi niya, tatama daw siya dito sa 3. Kasi kung inano natin yan, in-reject natin yung, ay sorry, namala yung line. Kasi kung pin-reject natin yung line, sabi natin na this is red. By the way, ano yung line natin? Line should be a dash line, di ba? A dash line. Kasi, ano siya? Dito tayo nagtapos, nag-change sign siya, less than. So, ibig sabihin, dash line yan. So, gawin natin yun, dash line pala siya. So, sabihin, ganyan pala dapat. Using yung rise over run technique, yung ginagawa natin. Pero pwede rin ganito. Di ba yung natutunan natin, na tinuro ko sa inyo, pwede namang, if x is 0, di ba? If x is 0, dito tayo dito what is the value of, barin natin ito para dinakal to. What is the value of y? Y is negative 6, di ba? Dali, tatanggapin ko lang muna yung pumapasok. Baka nagka-kuryente na sa kanila. Sino tong Barney? Barney outside dito. Deny entry yan. Deny entry yan. May pumapasok sa atin na pangalan niya si Barney. Siyempre, hindi natin papasukin yun. Bahala sa buhay niya. Check ko nga, baka nakapasok eh. Okay. Class, remind you, wag niyo ibibigay yung ating link, no? Sa iba. Kasi mapapasukan tayo ng ng bomber. Okay, di ba? Asan na ba tayo? Pwede rin namang yung technique natin na ginagawa, mag-substitute tayo ng value for x and y. If x is 0, if this is 0, y is negative 6. If y is 0, ano yung value ng x? 3. So, kaya, this is negative 6, and then this is 3. Tumama yung line natin dito sa dalawa. Okay, nagets nyo ba? Pwede rin ganyan. Kasi yan yung pinag-aralan natin nung una. Okay, last, paano yung shading nito? Yung line na to, yung dash line. No, this is continuous line na dash line, dire-diretso yan. Since that is, nag-flip sign tayo dito. Ito na yung gagamitin nating, ito na yung ating indicator. So, less than na siya, itong nakabilog. So, pag sinabing less than, the area below the line. So, dito tayo magsi-shade. Yan, di ba? Shade ka dyan. Shade, shade, shade. So, dito ang shading niya. Yan. Dire-diretso yan. Hanggang sa dun, sa dulo. Yan. Okay, any question? Magulo ba o hindi magulo? Hindi siguro magulo, no?
Okay, next example. Ayan, yung marami tayo niyan. So, example number 4. So, again, graph tayo, graph the inequalities. And find the feasible region. The feasible region, yung shaded area. So, we want to graph 3x minus 4y plus 12 less than 0. Okay, take note, dash line pa rin yan. Kasi less, yung sign natin, less than. Pero since makipansin niyo no, coefficient ng y natin negative, we expect na mag-flip yung sign yan. Okay, di ba sabi natin, aayusin natin siya into, first ayusin natin siya sa slope-intercept form, di ba? So, yung negative 4y, matitira sa kaliwa, less than, tapos yung 3x magiging negative 3x sa kabila. And then, yung 12 magiging negative 12. And then, pag nag-change sign tayo, since negative yung y, dapat positive, nagiging positive 4y. Tapos yung sign, mag-change sign kasi nag-change sign tayo ng negative to positive eh. Yung sign magiging greater than. And then yung negative 3x magiging positive 3x. Yung negative 12 magiging plus 12. Okay? So ito na ngayon yung susundin nating sign. No, yung greater than. Okay. To continue, simplify natin to kasi kailangan natin sa kaliwa is y lang, magiging y greater than 3x over 4 plus 12 divided by 4, 3. So, convert natin siya sa equality sign para madali natin siyang mag-graph. Okay? So, rise over run. Tapos yung y. Pero pwede rin namang ano, yung katulad ng ginagawa natin una. If x is 0, y is 3. Diba? If y naman ang 0, x naman is negative 4. So, paano naman natin nag-graph yan? Graph natin. Okay? Sabi niya, meron tayong 3, mag-graph tayo ng ano dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then we have 1, 2, 3, 4. So 6, 4. This is x, this is y. Then meron tayong negative 4 pala. 1, 2, 3, and 4. Sabi natin, y is 3. So 1, 2, 3. So yung unang tuldok natin nandito. And then yung second point natin nandito. And then i-graph natin siya using the red. Since ito na siya, greater than, no, nag-flip sign, dash line yan. No, dash line. Dash line. So, magkikita rin daw pala sila dito sa 6 and 4. So, ganun. Yan. Yan, itindihin nyo na lang, no. Yan, ganyan yung kanyang graph. And then, since greater than na tayo, no, nag-greater than tayo, nag-sign natin na greater than, saan yung shading natin? Below or above? Above. Yun. Tandaan nyo yan, ha? O may sasagot ata? Tama naman siya. Above the line. Diba? Greater than, sabihin yung values above. No? Values above. Okay? So, kung tatanungin nyo ako dire-diretso yan, gusto nyo, pabutin nyo pa sa pinakadulo ng papel nyo eh. Walang problema. No restriction and gusto mo, hanggang doon pa yung ano yan. Yan. Okay? That's it. Meron pa tayong example. Sir, paano na po yung x equals negative 4? X is negative 4. Di ba pag, Opo. okay, ito nasa dulo. So, kasi, Opo. yun. Gagawing 0 yung y nun, di ba, sir? Oo. Pa-expand na lang, sir. Baka hindi din maintindihan. Okay. Sige.
Kunyari 0 yung ano, y, 'di ba 0 yung y? Ito yung ginagamit natin eh. Oh, 3x over 4 plus 3. 'Di ba ito to the other side negative 3? 'Di ba yung positive 3 to the other side is negative 3, 'di ba? We have 3x over 4. And then para ma-isolate yung x, lalagay natin dun sa ano yan, 'di ba? Kabila. Magiging multiplication, magiging negative 12, 'di ba? 4 times negative 3 is 12. And then yung sa kanan 3x. Okay. And then para matira yung x, so kasi hinahanap natin yung x is negative 12 divided by 3, x is 4. Okay na? Naintindihan? Thank you. Oh, yun. Baka hindi tama yan, no? Tama, sige. X is 4. Okay? Negative 4 pala, sorry. That is negative 4. Kaya nakuha natin to. Itong point na to. Okay? Okay, sige. Next example. Punta tayo sa panibagong Jamboard. Kasi hanggang ano lang yung Jamboard natin, hanggang 20 pages eh. Punta tayo sa yung pinakabagong Jamboard, i-share ko. Dali, yan. This is part 2, no? Part 2 lecture. Yan. Blank screen yan, blank screen. Okay, next. Tapos na tayo dun sa mga madadali, no? Next, pag sinabi kong ganito, graph, no? Ganito naman. Kasi yun yung basic eh, yung nauna eh. Kumbaga yun yung beginners. Pag sinabing graph, the solution set of the system of linear inequalities and find its feasible region. Balik class take note, yung feasible region, naandyan yung optimal solution na pinag-uusapan natin lagi. So within this feasible region na tinatawag ito, nandyan lagi yung optimal solution within that area. No, take note that and its vertices. Let's say ganito na tayo, no? Papunta tayo sa graphical method na gagamitin natin sa linear programming. Pag ganito yung instruction, for example, example number 1, let's say meron na tayong ganito. And then, meron tayong, lilitan ko lang, baka wala tayong space na eh. Okay. So, mapapansin nyo, x minus 2y greater than or equal negative 2 and x plus 3y less than or equal 3. So, meron tayong, meron tayong, let this be the first equation and let this be the second equation. Okay. So, for the first equation, no, equation number 1, kikita nyo naman yung blue, no? Di ba sabi natin, we convert this into slope-intercept form. Magiging negative 2y. Ito yung first equation yung blue, negative 2y greater than or equal negative x, no? To the other side, magiging negative x. Then, minus 2. Di ba? And then, kailangan natin positive yung y. So, 2y siya, change sign. And then, mag-flip yung sign, no? Nag-iba yung sign. And then, magiging x to, magiging plus 2.
Di ba? And then since kailangan natin ng y nang nandito sa kaliwa, maging y less than or equal x over 2 plus 2 divided by 2, 1. Okay, and then we change this to equal sign para madali natin siyang mag-graph. No? Madali natin siyang mag-graph. Okay, so magagawa tayo ng Cartesian coordinate system. Ganyan. And then, yan. So, meron tayong isa din, lakihan natin ng konti. 1, 2. Then, meron tayo dito 3 units daw. 1, 2, 3. So, gagamit pa rin kayo ng ruler, class, ha? Huwag niyo akong gagayahin. And then, 1, 2. This is negative 2, negative 1, 1, 2, 3, 1, and positive 2. Okay. So, if x is 0, dito if x is 0, y is 1, 'di ba? 1. Ito yung gagamitin natin If x is 0, y is 1. And if y is 0, x is 2, negative 2. No, class? Dito natin sa substitute yung x and y is equals to 0, no? Ganun katulad ng ginagawa natin. So, y daw, 1 nandito, 1. And then yung second point, negative 2, nandito yon. Since ang sign natin nag-flip, naging less than or equal, solid yan, no? Solid. So, again, pasensyahan nyo na yung linya ko. Pero solid yan. No? Solid yan na dire-diretso. Since less than or equal, ang shading natin yan, below the line. No? Pag less than or equal, below. Tatandaan nyo, no? Below. Mapapansin nyo yan, may pare-paras na naman yan. So, ganyan tingnan nyo yung shading below. That is for equation 1. Okay. For equation 2, yung green. Equation 2. Nagipit na yung equation 2 Equation 2, let's convert the equation 2 to slope-intercept form. Magiging 3y less than or equal negative x plus 3. And then y, since positive siya, hindi naman magpi-flip yung sign. Retain yung less than or equal. Magiging negative x over 3. 3 divided by 3 plus 1. Okay, nakakasunod pa, no? And then, change natin siya sa equal sign para madali natin siyang mag-graph at ma-solve. Hindi na natin ilalim. Buray na lang natin yan. Ilagay na lang natin sa kabila. Okay? So, dito na lang. So, y is equals to negative x divided by 3 plus 1. Okay, gagawin din natin yung x is 0 and y is 0. Gagawin natin din yan, no? Para mag-graph natin yung line. Okay? So, if x is 0, y is 3. Y is 1. If y is 0, x naman is 3. Okay, yung unang point, yung y, 1, nandito rin. No? Pare sila. And then, yung x is 3. Nandito yon isa. Sa positive x, positive 3. Okay, so ipoproject natin yan. Solid line din. Solid line. Kasi, ang line natin is less than or equal. Solid line. And then, ang shading class, since less than or equal, di ba ito, less than or equal ito, ang shading natin, pababa ulit. Pababa din. Yan. Okay, pansin nyo, no? Pansinin nyo, meron tayo ditong point of intersection. What is the point of intersection?
without computing. Ano yung point of intersection niya? Ano yung x and y? X is 0, y is 1. Di ba? Ito yun, no? Yung point of intersection natin. Without computing, 0 and 1. Kita mo lang siya visually. Alam mo na yung point of intersection. And then, ang tanong susunod, ano yung region? Ano yung feasible region? What is the feasible? Ang feasible region natin, class, pansinin nyo, yung shade na common do sa dalawang line. Ano yung shade na nag-overlap yung dalawa? Pansinin nyo, ito yun ha. Iitiman ko, class. Third quadrant. Ito yun, no? Gawin natin pula. Di ba ito nag-overlap sila? Itong green sa blue, nandito sila. Including the point of intersection. Yan, di ba? Ito sa baba lahat. Di ba? Yan sa baba. Kita nyo nag-overlap yung green sa blue. So, ibig sabihin, ito yung feasible region, class. Kung saan nagsama yung blue sa green na shade. No? Okay. So, can we get the vertices? Pwede. Kaso, infinite vertices yan kasi hanggang baba yan. Wag muna natin kunin yung vertices. Mamaya na. Okay, so ang answer natin, kailangan kung ayan ang tanong ko, ganito ang two equations. Dapat mapakita nyo yung point of intersection. This is 0 and 1. And then saan yung gantong drawing, no? Gantong drawing na meron silang common shading. Kung gusto nyo, class, ganito. Pwede nyo burahin ito. Ito mga shade na green kasi wala, pansinin niyo yung shade na green na to, wala naman 'di ba yung shade na green na to, wala nag shade na blue. So hindi yan yung feasible region, so burahin mo na yan. Wala na yan. Similarly, itong ano na to, portion na to, wala namang nag-overlap na green. Ayun. So therefore, class, yung answer natin within lang dito. Naintindihan nyo? Yun. Ayos. Bigay pa tayo example para mas maintindihan pa. No, ito yung shade. Dito, this lies, or this is the feasible region where the optimal solution lies. Yun, ganun yan eh. Number 2. Example number 2. So, ganito naman. So, dito natin makikita siguro yung sinasabi ko. No? Kasi kung yung number 1, infinite yung kanyang region of projection, dito makikita na natin yung kanyang mga vertices na tinatawag. Okay. Yan. Di ba? So, papansin nyo, we have 3 equations. 3 equations. Ito, tapos itong x is greater than 0 and y is greater than 0. Okay? So, i-graph natin muna yung equation 1. Diba sabi natin yung equation 1, ito into this form, y is equals to mx plus b. Kahit hindi nyo nasulat to parang minimuestra ko lang naman kung paano itsura niya dapat. Y is less than or equal negative x, di ba? To the other side. And then, positive 4. Okay? Hindi siya nag-change sign kasi positive naman yung y. Yung coefficient ng y. And then, we change this into equal sign para madali natin siyang mag-graph. So, we substitute x. If x is 0, dito, y is 4. If y is 0, x is 4 din. Diba? Para sila 4. So, graph natin siya. Graph natin yung unang equation. Lakas ng hangin, no? Galit na galit si Pepito. Okay, so this is 0.00. Class, no? The point of origin is 0, 0. Take note.
Marborin ko muna, baka malito kayo eh. Tanggalin muna natin yun. Okay, graph na natin ha. So, meron na tayong 4 units na Y and 4 units na X positive 4. Okay, so yung unang point, Y is 4 dito. And then X is 4 dito. So, we expect our line. Ano yung line niya? Solid line, no? Solid line. Solid line. Solid line. Walang katapusang line yan, na. Okay? And then, ang shading niya, ito, di ba? Ito pa rin yung sign natin eh. Less than or equal, is it above or below? Pag less than or equal? Below. Below, yun. Very good. Galing ah. Bilib ako dun. No, yung sa nag-answer na yun. Nakakatuwa naman. So, below yan ha. Below yan. Lahat yan. Lahat. Shade mo yan. Yan. Unlimited. Okay. That is for equation 1. For equation 2. No? Ito, malinaw to ha. Dapat, ano natin. This is equation 2. Equation 2, sabi niya, x is greater than or equal to 0. Ang ibig sabihin lang nito is yung x, ang isi-shade mo yung all the region greater than 0. San yun? Right or left? Kasi ito yung 0 eh. If x is 0, ito yung 0, di ba? Right. Right, oo. Kasi dapat, ibig sabihin yan, dapat ang sagot mo, x is greater than 0, positive values. Wala kang negative na sagot. So therefore, ang shading niya, pakanan. No? Pakanan. Okay. Meron ba siyang, tapos yung y naman, for y, gamitin natin, wag naman, red naman, red. Red ulit. Not equation 3, pag y is 0 naman, ibig sabihin, sa taas ba o sa baba? Kasi ito yung y, di ba? Ito yung y. Sa taas o sa baba? Ano yung greater than 0? Taas. Sa taas. Sa taas po. Yun. So, sa taas. Yan. Sa taas. Sa taas, no? Kita nyo yan, ha? Malinaw na malinaw, ha? Tingnan nyo yung mga, kaya nag-iba-ibang kulay. Therefore, class, if x is 0, walang negative, wala to. Hindi nyo napapansinin yan, ha? Yung region na yan, wala yan. Kung, di ba? Wala yan. And then, kung y is greater than or equal to 0, wala tayong itong third quadrant. Wala rin ito. Bakit? Kasi nasa negative to eh. Di ba? This is negative y. Yung itong second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. Ibig sabihin, pag ganito yung condition natin, itong dalawa na to, dapat nandito lang tayo. Nandito lang tayo sa region, dito sa first quadrant. No, nasa first quadrant lang tayo lagi. Tandaan niyo yan, ha? Okay, ang susunod na tanong, ano yung feasible region dito? Pansinin niyo yung shading. Dito, green at saka red, no? May blue ba dito? Wala, no? Wala. Oh, hindi ko narinig, pero siguro sabi niya, wala. Bali, ang makikita niyo, iitiman kong gawin kong black. Therefore, class, kung saan yung region na nagsama-sama yung tatlong kulay, ito yun ha, class, kasama 0 ha, including 0 kasi less than or equal to 0 eh. Including 0, no, including the 0, di ba? 0, 0. Ito, including to, including yan. Therefore, ang visible region, itong triangle, itong polygon na to. Nagets nyo ba? No? Diyan kasi nagsama-sama yung tatlong shading. Shading ng tatlong equation. Diba kita nyo sa loob ng triangle, nandiyan yung red, nandiyan yung green, nandiyan yung blue. Okay, so therefore, this is the
feasible region. Okay? So we have got the feasible region. Ang susunod na tanong, tingnan natin. What is its vertices? So ma-answer na natin 'yan. Nakuha na natin yung feasible region eh. What is its vertices naman? Okay. So ang vertices na tinatawag yung mga kanto. O yung mga kanto. Ibig sabihin, ito 0 0 meron na tayo, no? This is the first corner. Ano to? Anong ano 'yan? Ano yung coordinates niyan? 0, 4. Okay. Hindi, baliktad ka. 4, 0. Yun. 4, 0. 4-0. Yeah. Huwag yung pagbabaliktad ha. Tama yun. 4-0. And then, yung last natin na vertex, 0. yan yung 0-4. Yun. Okay. So, this is the feasible region, itong triangle, and the vertices of the feasible region are 0 and 0. Yan ha, ganyan tayo ha, pag nag-activity tayo ha. 4 and 0. At saka, and 0 and 4. So, naintindihan nyo na. Yung, ganun lang kadali yan. Okay, isa pang example. Tatandaan nyo yan, ha? Kasi ito, mahalaga to. Mahalaga yan. Itong 2 na to. Saka itong last na to. No? Kasi dyan na tayo papunta sa linear programming, eh. So, sample number 3. Our last example. Okay, if we want to graph the system of inequalities and find the feasible region and vertices. Ganun pa rin yung tanong, ha? Of these equations. This is 40. And then x plus 2y is less than or equal to 14. And then we have x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0. So we have, therefore we have ilang equation? 4, no? Ay, sorry. This should be 1, equation 1. Oh, equation 1 muna tayo. For equation 1, for equation 1, into slope-intercept form, di ba, 4y less than or equal 5 to the other side, negative 5x plus 40. Since ano siya, kailangan natin na y lang nandito, transfer natin y to the other side, magiging negative 5x over 4 plus 40 divided by 4 is 10. Okay. If x, so gagawin na natin siyang equal sign para ma-solve natin at mag-graph natin siya na maayos. Okay? So, if x is 0, y is 10. Diba? If x is 0, y is 10. If y is 0, x is 8. Okay, so gawa tayo ng Cartesian coordinate. Yan. So, gawa tayo ng 10 units dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gawa tayo ng 8 dito. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, this is 10. 9, 8, 7. Tapos, 5 dito. Okay? So, sabi niya, y is 10. Dito yung unang point. And x is 8. So, dito yung second point. So, solid lines siya. No? Solid lines pa rin. So, ganyan natin yan. Oop, yeah.
Yun, magtsagaan nyo na lang yan. Basta straight yan. Okay, that is equation 1. Equation 2. Equation 2. Mag-ibay tayo ng kulay. Equation 2. Okay, for equation 2, we convert this equation to slope-intercept form. Okay, negative x plus 14. And then 2 to the other side, negative x over 2 plus 14 divided by 2, positive 7. Then, change this to equal sign para ma-solve natin at ma-graph natin siya ng maayos. Okay. Ayusin ko lang to. Okay, we have 7. Okay, substitute x is 0. If x is 0 dito, y is 7, di ba? Di ba? If y is 0, ano naman yung x? 14. Di ba? 14. Okay, i-plot natin yan. Y is 7, nandito siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. The first point. And then, x is 14. Ito yon. So, ito yung solid line. This is the second equation. So, dire-diretso siya. Okay? So, nakalimutan pala natin yung shading ng ng first equation. So, yung shading ng first equation, di ba sabi natin, yung first equation ang sign niya is less than or equal, di ba? Saan yung shading niya? Taas, baba? Baba. Yun, galing. Galing naman. Baba. Shade mo siya. Shade, 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 shade. 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 And then, yung second equation, ang shading niya, less than or equal din, baba din. Baba. Yun, very good. Baba. Baba din yun. Di ba? Baba. So, na-shade na natin yung two equations. Okay? Next, itong dalawa. No? Itong dalawang na to. Di ba nga sabi natin, if the condition is x and y greater than, both are greater than or equal to 0, should be, wala na to. Wala na to. Wala na to. No? Tatandaan nyo wala na yan. Therefore, nandito lang yung answer natin, should be. No? Siguro, yung x is greater than 0, ito yon. Yan. Tapos yung y, no? Yung y naman, palitan natin ng yellow. Pag ano naman, di ba? Okay. Sana maano nyo ma-visualize nyo sa inyong mga brains. Okay, ang tanong. Ayun. Saan yung visible region? Saan nagsama-sama lahat yung kanilang mga kulay? So, tingnan nyo Una muna, syempre, laging merong 0, 0. No? Pag ganito, pag ganito yung condition, no? Pag ganito condition, x and y is both are greater than 0. Laging may 0, 0 yan. Okay, so meron tayong 0, 0. Next, makikita nyo class, ito, susunod, ito, and then ito, and then ito. So, kung kakapalan ko yung niyan, yung kanyang drawing, ito, yan, at saka yan, di ba? Papansin mo lahat ng kulay nandito. Merong blue. Sa loob na to, may blue, may green, may red, may yellow. Dito ba may blue? Wala. O dito ba merong ano yung kulay na isa? May green? May green dito?
Wala, no? Walang green dito eh. Oh. O dito ba merong ano, may blue ba dito? Wala. So yung lahat ng kulay nandito sa ano na to, sa space na to. Yan, diyan, sa polygon na yan. No, irregular shape siya. Ngayon, ang follow-up question, no? Ang follow-up question. Ano yung mga vertices niyan? What are the vertices? So magbura tayo dito, class ha. Ito ko na nasulat yung vertices. Sa ilalim. Burahin natin yan. Ano, so far? Kaya pa? Kaya pa ng mga, ano natin, brain cells? Okay. Sa una lang yan, medyo mahirap na tingnan. Pero pagka yung shading nyo, maano nyo lang siya. Madali lang. Di ba yung vertices natin, yung mga kanto, we have 0, 0. And ano to? Ano yung vertex niyan? That is 8, 0. Very good. 8, 0. We have 8, 0. And then, ano to? Ito. This is 0. 07. Yun, 0, 7. So, ganyan ha. Pag nag-answer tayo ha, kailangan may ganyan. 0, 7. And lastly, ito ano to? 4, 5. 4, 5. Tama. No? Kung naka-graphing paper ka, madali mong matatansya na 4 and 5 pala yan. No? That is 4 and 5. Paano kung ang papel na gamit mo hindi graphing paper at tapos hindi pa symmetrical yung mga units mo. Kasi pagka kunyari yung pagkakagawa mo ng graph, hindi pantay-pantay yung distansya ng mga units, 'di ba? Hindi pantay-pantay yung distance. May iba yung coordinates mo eh. No? Para ma-solve mo 'yan, anong gagawin mo? Paano makuha yung 4 and 5, yung x and y? You solve yung first equation at saka second equation by either pwedeng elimination, pwedeng substitution, pwedeng combination, pwedeng 2 by 2 Kramers. Subukan nga natin para makuha yung ito. Let's say duda ka na 4 and 5 yan. Gamit tayo ng let's say Kramers. 'Di ba? Ano ba yung given dito? So sa D, 5, 1. And then 4, 2. Diba? 2 by 2 Kramers. So lahat nagagamit eh. Diba? 5 times 2, 10. Minus 4 times 1, 4. Is equals to 6. Yung D sub X. So D sub X, diba? I-replace natin yung X ng coefficient ng yung constant. Yung constant ito, yung nasa dulo yung dalawa, 40 and 14. And then, copy natin yung y coefficient. 40 times 80. Yung kabila, 56. oo, 56. So, 80 minus 56, 24. Positive, 24. Okay, yung D sub y, di ba? Yung 5 and 1, tapos 40 and 14. 5 times 14, 70. Yun, very good. Tapos, minus 40 is equals to 30. Okay, therefore, yung x natin is 24 divided by 6. Bali 4, di ba? Yung y natin is 30 divided by 6, bali 5. Therefore, yung point of intersection is 4 and 5. Yun, di ba? So, kung duda ka dito sa tuldok na to, duda ka dyan, solve mo siya. Bakit itong dalawang line?
lang. Kasi silang dalawang line yung nag-intersect. Silang dalawang line yung nagkaroon ng point of intersection. Ganon, ha? Tandaan nyo yan, ha? Kung sino yung dalawang line na nagkaroon ng point of intersection, sila yung isosolve mo ng Kramers. Okay? Elimination.